Hallelujah. Ngayon, pakaulawan ko ang tanan nga nagsalig kanimo. Nasilag kanimo, rather. Pakaulawan ko ang tanan nasilag kanimo ug mga matay ang makig-away kanimo. Mangita ka sa mga nakig-away kanimo, apan dili mo sila hikaplagan ang imong mga kaaway, mga matay gayo. Kay ako ang Ginoo nga imong Dios, mo ay naglikon kanimo. Ako ang nagsulti kanimo, ayaw kahadlok, kay tabangan ko ikaw. Ano bitang nakitaan si Ginoo ba natay mga struggles ita sa tuwang kinabuhi? Ang Dios dili niya tantangon ang atong struggles right away. Pero ang iyang iingon, ligunon ko ikaw. Amin pa ba? Atong message ni Pastor Rabi nga God will not remove the rain, pero God will gonna give you an umbrella. Aron dili ka mabasa panahon nga naay ulan. Amen? At ito ang mga Israelites na nag-journey sila, naay pillars of fire and pillars of clouds na nagakuyog na to kanila. God did not remove the heat or the sun. Wala po nag-remove ang Ginoo sa kangit-ngit, pero nag-provide siya sa unsay atong gikinahanglan. When Israelites needs light, sa gabi when naglakaw sila, ang kahayag nagauban na to kanila. Amen pa ba? The moment na init kayo, ang clouds kanunay nagsunod-sunod kanila aron dili sila mainitan. Grabe ang Ginoo, no? Na ako kung nakitaan ba, everywhere, naagid ng mga pamutya sa tuwang kinabuhi, na ang mga pangdisturbos ng kinabuhi. Pero every day when you read the Word of God, ang ihatag sa Ginoo sa tuwang, dili tong tangtangon niya ang atong mga burdens. Apan ihatang tagaan o talagsaong kusog. Amen pa ba? Iyang i-provide kung sa'y atong gikinahanglan. Amen? Kaya kung iyan tangtangon na, nakita na po ang tangtangon sa Ginoo, kung tangtangon ng niya ang atong problema, ang atong kinabuhi na ang iyang paon. Amen pa ba? Kay, kailangan nilo, duman naman kasi mohang purpose. Ang nila dyan ka ang problema, alin na, kuhawa na ka na ko. Pero samtang buhi pa ta, ang ihatag sa Ginoo sa tuwa, usok. Okay? Pagod. O talagsaon na giya na ihatag na rin na nato. Amen? So, I think, magkanta ta o opening song, pero before ta, manikot tayo soon, natahimuon na confession karong buntaga. Himuan ni imuhang personal na confession, dayon. Soon lang kaani. Okay? Himuan ni, ato ni ikinasing-kasing na confession, nagpo sa pangbuhi ng Diyos. Ako ni ipa-confession sa kuwang mga estudyante. Nanindot sa declaration of faith na following amin supporting verses nga nagapaluyo ani. That's why ato ni i-deklarar sa tuwang kagalingon. Kita mahimong propeta karon sa tuwang kagalingon. Amen pa ba? So, ano yung mga declaration? Today, I declare that I am a child of God. Loved, accepted, and chosen by Him. I am fearfully and wonderfully made. And I have great value and purpose in His sight. I can do all things through Christ who strengthens me. And in every situation, I am more than conqueror. Through Him who loves me, I walk by faith and not by sight, trusting that God is working all things together for my good, because I love Him and I am called according to His purpose. No weapon formed against me shall prosper today or any day, because the Lord is my shepherd, I shall not want.
My God supplies all my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. And in His peace, which surpasses all understanding, guards my heart and mind. This is my confession of faith. And I believe it, speak it, and receive it. In Jesus' name. Amen. If you believe and if you confess, apit sa imuhang kinabuhi. So, magkait ka sa buhay ng Diyos. Ito itong katawa piling song. Any song that we can worship God.
Ug gituyok kini sa Ginoo para punon kita sa tanan pagpunon sa Dios. Mga kaigsunan, our Heavenly Father longs for us to know just how much He loves us. But then, it is so hard to understand ang pamaagi sa iyang makanan. But even if it's so hard, ang ngayon hapon nato siyang daiko ng simbahon. Even if it's so hard, tugkaron ng iyang hukma ang kinabuhi. Halos dili na ito masabtan. Pero kinidiin ka ni nagaingon na dili importante ang atong kakulangon sa atong panahon. Isa ka ni kapaluwagan sa atong pagpaubos nga dila gihapon nato siya sa iyong pagkagamhanan, sa iyong pagkamaayo, sa iyong pagkamatinod-anon, sa iyong pagkadako sa atong kinabuhi na bulabaw pa sa atong panahon. Amen ba mga kaigsunan? Pinaagi sa iyang grasya kita makadahil gihapon na makasimba kapag kita nakasinapit sa iyong hukma ug sa hukma nga ako pang padayon matugkad mga kaigsunan. If you are out of words mga kaigsunan, you can make melodies to our Lord.
Word of God. Come on, papaki ang Diyos. Balik. Hallelujah. Ang song atong gikanta is very true. Kung wala kinaring gibuhat ng Diyos na rin nato, wala sa paghimo, mga maayong buta. Amen. Isa ko siyang pasalamatan kay pagkabuutan sa Ginoo nga atong ialagaan. At yung pagkausap niya. Amen. So can we turn on the lights now? Father, we continue to worship you, Lord, through listening to your word. Yung pulong Ginoo, may kahayag Ginoo sa among dalan. May magtuglog na namo sa mga tuuran. It's like a mirror, O God, na may ma-reflect. Kanamo Ginoo, bulsa na Lord, ang among kondisyon, ang hatalimo Ginoo. Kung ang among pagtuon, nag-increase ba Lord? O kami o Diyos, nagtimuha ba Ginoo? Nga mapalayo Ginoo sa mga butang na dili makapahimuot na kanimo. But by coming here in your temple, O God, it's one way, Lord, of showing unto you, O God, na wala nag-faith, Lord, nag-faith, Ginoo, ang love na kanimo, Lord. Each day, Lord, our love is growing. Each day, O God, ang among desire, Lord, na wala ka na kanimo nag-increase, O God. And we thank you for the power of your word, O God, na may equip, pagpadayon ka na mo, Ginoo, na mo commitment na nakanimo, Lord God, dili ko Ginoo, makulangan amahan. Apan, Lord, padayon na mong ipanday, Ginoo, ang pundasyon, diha sa mga pag-alagad o paghigugma na kanimo. In Jesus' name, Amen and Amen. Galing niya na yung tapat na maayong adlaw. Maayo ba ang atong adlaw ni adlawa? Malipayon ba ta sa ato ang kahimtang diha sa Ginoo? Na may nagkulang pero dili makulang ang gugma sa Dios. O pwede ko mga isa ka electric fan rin lamay. Now this morning, our topic is very relevant unto us. Tungod kay kini siya applicable ni natong tanan and relatable po kini siya nato. It's entitled The Moment of Waiting. Sa panahon nga kita magbulat, dahil ako'y sub-topic o subtitle ali nga ingon, God is the God of timing. Amen. The moment of waiting. In Matthew 25 verse 5, are you ready now for the word of God? Okay, Matthew 25 verse 5. It talks about the 10 virgins, but we will not focus on their story. Pagtanawan nato ang gibuhat sa groom samtang ang bride nagpaabot. In chapter 25 verse 5. Okay, so mukini ang time na nagpaabot na ang mga pangasawunon sa groom, but then the word here, the bridegroom was a long time in coming and they all became drowsy and fell asleep. Can we take the Bisaya version? In Bisaya version, nag-ingon din samtang ang pamanhunon naglangan. Okay, tanawa ang word na naglangan. Tarrying, naglangay-langay, wala gadali. Amen. Ang Diyos di ay wala nagdali. Kaya kung nagdali pa ang Ginoo igsoon, disgrasya ta. God is so patient unto us that until this time, He has given us so many chances to live upright. Amen. Daghan kay siya gihimo na itong mga chance para kita magkinabuhi nga tarong. Si Jesus, tanawa, si Jesus naglaan. Now, it describes that
the 10 virgins, the wise and the foolish, ang katungpulo. Okay, falling asleep while waiting for the bridegroom's arrival. Nakatulog ang tanan. Pinsay nakatulog diha. Ang tanan nga virgins, ang tanan nga mga bride, ang tanan nga nagpaabot sa ilahang pamanuhunon, nakatulog. And you know what? Technically, physically, it was bridegroom. It was the groom's tactic of delaying sa iyahang pag-abot. Amen. It was his intention. It was his plan na maglangay-langay igsoon. Nga naman. Nganong na may intensyon ang Ginoo nga langay-langayon niya ang mga butang. To test the characters and their preparedness. If we're going to read that whole story of the 10 virgins, ang gitanaw sa Diyos ang karakter sa pulo ka babae igsoon ug unsa sila ka preparado na maghulat sa ilahang pamanhunon. Now this morning, as we are waiting at the arrival of our groom, ang gites sa Ginoo nato is our character. Amen. Kisa may naghulat, excited, nga mubalik si Ginoong Jesus. Kisa may sigurado siya sa iyang relasyon sa Ginoo, nga adunay gyud siya tinuha, nga adunay kausaban sa iyang kinabuhi, sa iyang character, samtang naghulat ni Ginoong Jesus. Amen. Sa atong paghulat, sa atong buhay ni Diyos matiksonan, gitudluan ka sa Ginoo nga ma-build ang atong character. Inay mong tapad, character. So, ang paglangan-langan sa Ginoo, ang paglangan-langan ni Ginoong Jesus, tungkol na siya'y katuyuan, nga diin mahimpit tao maanda. Amen. Let's define the word waiting. Now, waiting means refers to a period of time where one anticipates or expects something to happen. That is why naghulat ka tungkol kay nangatay gi-expect na mahitabo. Walay naghulat na walay gi-expect na mahitabo. Amen. Unless na wala lang sa imuha ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Kung baliwala lang sa imuha ang pagpangalagad sa Ginoo, so wala kay gi-expect na mausap sa imuha, tungkol kay wala man kay gi-expect na maabot. Amen. So the moment of waiting, it's a kind of a pause na naaka na bitaw tanaw kag salida nga dili sa nimo padayon o play kay imuhang i-pause. Kay naghulat ka o sa isunod. It's a kind of interval before ang real event mahitabo. Are you following? You know what? Ang paghulat, it can be positive or a challenging event. Naaba mo'y gihulat sa inyong kinabuhi nga wherein sahay dili ta kahulat. Gusto na ta nga mahitabo. And it's called a very challenging event sa itong kinabuhi. Sa dihan natin gusto nga mahitabo. Gusto ka mahitabo diretso. Hello. Praise God. Amen. Amen ba? Now, sa tinuod na may igsunan, usa sa pinakalisod na buhaton sa tao mao ang paghulat. Kay dili yung ganahan maghulat. Hello. Okay, whatsoever. Okay, dili ka ganahan maghulat. I give you a testimony and I think naapod mo nakarelate mo ani nga mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga ako rin bantayan while waiting. Ako, I used to plan ahead of time. Gusto ko nga akong plano kanang long-term siya nga plan. When I said before, anak ko, magbalay ko. Pag sugod siya ng balay, panindigan din ako na nga mahuman ang balay. Kaya after ana,
akong gitanaw is mahuman kung balay ang pag-eskwela na pod sa akong mga anak, ang ako ang atubangon. So ako yun ang gihimo ng mga desisyon. Kaya that was my plan. And then, sa diha nga nag-eskwela, nag-take si Rihanna sa... Let me borrow this conversation ni Rian. Sa diha nag-take siya sa IIT, di man dali mag-back eskwela college kung private. So I was very in haste. Gusto kong magdali kahibalo, nakapasay ba siya? Wala. So pagkapasay niya, gusto ko makabalo kung ma-enroll ba siya ang particular niya nga kurso. Dayon, kadugayan, ikapoy si Rian. And I wanna quote this statement. Kaya wala ko nag-erase ako ang cellphone nga naingon siya. Ingon, muna yung statement na Rian, kahuwat rat ko sa IIT Gmail. Diha radyo na matubag kung ahak ko mag-school. Di na ang huna-hunaon. And then me, ingon din ko, ay, sa inyo na lang kayang, kaya doon kayo magiging result. Sa Michael's na lang kayang. And then he replied me again, ay sana dyan doon ama. Maabot ra lagi na. Maabot ra lagi na. Tubag anak. O ayaw naka-pressure, o ayaw ka-stress. Ayun, gitubag ko sa akong anak. Minsan. Okay. So, muto niya ang tubag sa ako ay soon. Tungod kay, ako ang nagdali. Dili ko makahulat. Amen. Gusto ko nga makabalo na right away para makaproceed na ko sa akong next plan. Amen. Kasi nakasalayan na. Gusto nito makabalo na. Para whatsoever, lahit na po na nga plano atong buhaton. Dayon, si David na po. Pag-apply niya, nag-apply man eh. Naman niya sa iyang masteral sa UP, pero iyang 1 sem sa thesis niya, diri na lang. So, nag-apply siya karon sa IT. Pag-apply niya, sige niya, sa dawat na yung application, na-replyan na kang email, ang tubag po ni David isa ko, ma, sakto na ma, ay na-pressure na ko. Amen. Tinaon na ako, nag-isip na ganyan, sigaw niya ng mata. Tinood na kay I was once experienced also na ang moment of waiting is not easy. Dili gyud lalim ang maghulat igsuon. Now, sa diha nga maghulata, this is the moment na ang period nga atong pinahunaon ba unsa og mag-unsa ko karon sa diha nagpaabot ka sa imong gipaabot. Come on. Kamo na amoy gipaabot karon, mag-unsa mo o unsa inyong bation o unsa inyong gusto nga buhaton while waiting sa mga butang nga gusto ninyong mahitabo sa inyong kinabuhi, sa inyong family, sa inyong mga pangandoy. Say for example, pag naatay mga bayronon, amen ka. Now, kung di pa na mabayaran at the moment, natin ako ka nga bayronon, ayaw lang po doon undang o himog mga plano kung saan mo na nga imong mabayran. Amen. Pero, dili na ito pugsod ang tanang mga butang, but we will do something. Hantod nga maplastar ang tanan. Say for example sa atong health, another example sa atong health. Nakay debate, then dugay-dugay na yung kag-inom og tambal, pero bisan karon wala pa yun nimo na nakit-an nga na-effect ang tanan nimo giinom. Sige nakapag-check up, pero naagihapon ang imuhang debate karon. Nya, usahay, tungod kay gusto na ka nga muay, maayo yun og dali, muadto ka ni bisag kinsa o ni bisag asa kay magpatutho lang para maayo. Nya, wala ko pala nga tanang nagtutho nimo, walay palot-brush. Musamot yung bakterya. Amen. Tungod kay magdali ta nga maayo ta. Usahay sa atong pamilya, gusto ta nga ang atong mga anak mukuyog na gyud atong simba. Gusto ta nga ang atong anak mga lagad na po Ginoo pareha sa atong gibuhat. Pero kay mga kaigsuonan, ang Dios na may time para natong matag
kanusa siya mo doon sa Ginoo, tungod kay ang pagdoon sa Ginoo desisyon na. Ang pagdoon sa Ginoo desisyon sa usa ka tawo kung kanusa niya buhaton nga magpaubos diha sa Ginoo. Sa atong finances, sa atong business, sa atong work, while naghulat ta sa milagro, mabuhaton sa Ginoo nga mga sinsuta, while naghulat ta sa milagro sa Ginoo nga makabatong tag right connection. Nga diin mo, muswag ang atong negosyo, din adunay promotion nga mahitabo sa ato ang trabaho igsoon. Now, we have to do something also while waiting. Amen. Praise God. You know what, actually, ang pag-experience nato sa pagbulat sa mga butang, naan siya'y tagsatagsa na atong bation. Dahil sometimes, it would not be so easy na maghulat. Number one, natin gitawag, anxiety. Unsa man ning anxiety? Kana bitaw naa ang overwhelming nimo nga kabalaka sa mga butang. Kinsay nakasulay-an na igsoon. Kinsay nakasulay-an na magka-anxiety ta tungod kay naatay gihulat, and because of the uncertainty sa outcome na ay uneasiness sa ato ang physical, di lang atong mental. Di lang atong mental ang wala na himutang, also our physical. Amen? Dili ta mahimutang, dili ta katulog, kay lagi naatay gusto nga mahitabo. Nakuha ba ni nato igsoon? Naatay gusto nga mahitabo mo nagmagka-anxiety ta. It's because the moment of waiting, dili man gyud siya sayon. Now, another feeling usab sa dihang maghulata natay hope and excitement. Adunay mga tao nga hopeful kaayo nga maghulat sa mga butang. Labi na dako kanya nga pangandoy sa iyang kinabuhi, dako usab kay siya paglaom. And then, tungod kay naa siya paglaom, ma-excite siya nga mumata og ugma, ma-excite siya nga mubuhat og mga butang tungod kay nga naman naa siya'y hope na maghulat. Amen. Ang isa, napuno sa kabalaka, samtang naghulat. Ang isa usab, adunay paglaom o adunay excitement. Ang another person na naghulat, nibati siya boredom and frustration. Gilaay. Kani bitang mga bata, na sila term karon, I'm bored. Magpuyo lang din sila kadyot, ngayon din sila, I'm bored. Amen. Na-ay boredom, na-ay frustration, samtang maghulat sa mga butang. Pero actually, church, ang Ginoo, wala na frustrate sa dihang naghulat siya na itong mga usabta. Ang Diyos wala na frustrate samtang nagpailog siya sa tuwang mga kinabuhi nga adunay alignment niya sa iyang pulong. Kaya until this time, ang atong mga kinabuhi, kung mupalayo, gid diha sa katuyuan sa Ginoo. Musibat yun na kinabuhi mga kaigsunan. So going back, ang frustration na mabati sa usa ka tawo samtang maghulat siya sa iyahang ipaabot igsoon, kinahanglan na iyahan niya overcome. Kaya kung dili niya ma-overcome ang frustration and boredom and anxiety, dili siya makahulat sa iyahang ipaabot. Amen ba? Now, i-apply nato ni sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Sa atong paghulat, sa coming sa atong Lord. Kaya kung dili man maabtan tas Ginoo, mabuhi kita may mubalik nga to sa Dios. So either the two ways. Mamatay ta, or mubalik si Ginoo Jesus. So while waiting sa ato ang paghinagbo sa atong Ginoo igsoon, ayaw gyud ka frustrate sa mga butang nining kinabuhian. While naghulat ka sa mga butang na ipadayag sa Ginoo nga naha kanimo, ayaw pagkabati o frustration. Tungod kay ang frustration is a kind of a feeling na dili nimo na siya malikayan kung dili ka magbantay. Kaya abi nimo okay ra ang tanan, pero pagpadayon nimo utikang kung nagpadayon kag paminaw sa mga negative thoughts nga ni sakwit sa imong hunahuna, basin one day pag mata nimo frustrated na ka.
Amen. Now, daghan ko na ilhan, nag-ingon sila. Daghan naman ko giingon nga tambal, o kung ko na ayo. Hello? Napuno naman niya akong lawas, ug hampol, ug haplas, sakit, o may gapon na akong tuhod. Napo ko'y nadunggan. Sige naman kong hatag na sa Ginoo, pero nagkadaghan naman niya akong utang. Amen. It's because church, tithing is not only the principle, diha sa panalangin sa Ginoo. Amen. Ingon na po itong isa. Sige man kung himong maayo, wa man ni nakita sa akong pamilya. Kaya na nakita na ako, ang ako na yung kamaldita. Ang ako na yung kaistrikta. Pero ang mga butang nga maayo nga akong nahimo, wa yun nila nakita. Napo ito isa nga niingon, alas man ko sa akong trabaho, pero 15 years nakuha pa din ko na-promote. Alas man ko sa akong negosyo, pero nga naman na ako ang tindahan, na hindi sari-sari store na sira-sira store man eh. Pinsay makarelate anay so. It's because if we're going to go back to this verse, adunay panahon igsoon nga gituyo sa Dios nga siya maglalanangan para iyahang makitaan kung kinsa gayon ang tinuod nga gahulat kaniya. Tuyoon sa Dios ang paglanlangan sa paghatag sa iyang panalangin, paghatag sa iyang kaayuhan na rin kanato para makitaan sa Dios kung ang akong ipangita na tubag siya pa yun. Amen? Sa dihang dugay na masulba ng imong problema tungkol tanawon sa Dios nga para kanimo ang Dios bagyod mo ay sulbad sa imong problema. Muna'y purpose sa Ginoo nga maglangan-langan siya ug tubag sa mga butang nga imong gipangayo ngadto kanina. Nakuha na to igsoon. Now, my second testimony, when problems arose in this building, ang una na kong gihimo is I prayed unto God. Then ang second na kong gihimo, naghunak-una ako usay akong buhaton. Then ang third na akong gihimo is nag-try kong pamaylo o pangutang. And then, post sa kinabuhi. Pero, sa dihang naghulat ko sa akong pagpamaylo o pangutang, walay nagpautang, walay nagpamaylo. Then, niingon ko ni God, tinuod na, nihulang, try kong pangulang, try kong pamaylo, pero walay nagpahulang, walay nagpamaylo. Tumingon ko ni God, Lord, di ka pa rin ako Ginoo asan ang sa akong next na buhaton, pero ikaw na bahala. Naikwarta na abot, nalipay na ko. Naabta na po nagbisita. Katong Korean na, with a team. So nahurot na po. Nako, wala na gid na Lord. Then I adjusted my faith. Akong gi-adjust ang akong pagtungad to sa akong buhay nga Dios. Ingon ko sa Ginoo, Lord, this is your work, this is your ministry. Ikaw na'y bahala, Lord. Kasi si Pastor Peter na ko siya declaim sa Ginoo. Sumala siyang saad na to kay Pastor Peter. So I give it all unto the Lord. And one day, church, as I wait upon the Lord, 1,000 after 1,000 after 1,000 niabot sa simbahan o tanan nga gustoon ani nga building kompleto na ang glory to God. Pagtrabaho na rin kulang kay gihubagan si Sister Tupit. Amen. Pero gikompleto sa Ginoo, it's because He is the God of promise. All we have to do is to wait na tayo. Wa ko'y utang, wa ko'y gibayloan. Ingon sa Ate Princess, kaya wa siya kabalo sa istorya. Ana siya itong Sunday. Pigamay atong i-save para sa atong utang. Ikuti, wa ta ka utang. Kaya ang Diyos is our provider. Palagpagyan ginawin soon. So dihang mag-ampo ta sa Ginoo, maghulat ta. Doon kay importante kaayo nga sa dihang maghulat ta sa Diyos, aduna kay pagtuo na mahitabo ang tanang utang. It's because ang Diyos mga gamit ni bisan 15
ang iyang istoryahan. At tingala na lang ka sa mga imposible nga mga tao nga iyang gamiton. Wa ko na ngayo, pero nihatan. Tungod kay ang Diyos mga nakikistorya. Nakuha na ko yung soon. During sa atong waiting period, ayaw gayon paggalit. During sa atong waiting period, ayaw gayon paghunang-huna nga dili mahitabo. Tungod kay ang tanang butang sumala sa katuyuan o kabubuton sa Ginoo, mahitabo din na nimo. Amen. Ito o ba mo? Nga i-perform sa Ginoo mga butang nga inyong ipangayo. Ang mga butang nga inyong gihulat. Tuuhan na ito yung soon. Now, meanwhile, as we wait, muna yung atong buhaton. Focus on what you can control. Again, samtang maghulat ta, mag-focus ta sa mga butang na atong makontrol. Ayaw mag-focus sa mga butang na dili nimo makontrol. Kaya mga butang na dili nimo makontrol, iyahan ang trabaho sa Ginoo. So nga ako lang buhaton is to prepare ourselves. Prepare lang nato, i-position lang nato ang atong kagalingon, ang atong pagtuo, ang atong kasing-kasing. I-prepare lang. Ayaw sige bagot-bot, ayaw sige kasuko, ayaw sige hunang-hunang, nga dili na mahitabo. Tuwag kay mahitabo, yun na siya at the proper time. Amen? So focus on what you can control. Kung sa may makontrol, imo igsoon ang imuhang batasan sa panahon sa paghulat. Ang imuhang kinaiyak sa panahon sa paghulat. Amen. Maunay makontrol nimo. Tungod kay ang pagpanghitabo sa mga butang na imuhang ipaabot, iyahan na sa Dios ang katubagan. Ang atong pangandoy sa pagpahuman o paeskwela sa atong mga anak, iyan na sa Dios. Ang imong mahimo, mga pag-abag nato kanila, pagpakaon, pag-atiman, paghigugma, pag-ampo, pero ang ilang kalampusan iya sa Dios. Kabisan pag-unsaon na nimo og iskrima ang imong anak, kung dili na ubanan o panalangin sa Ginoo, di yun na kahuman. Mauna nga ato yung ihalad sa Ginoo. Maunay, atong i-focus sa mga butang na pwede na ito makontrol. Kaya paghitabo iyan na sa Ginoo. Now, ayaw ka discourage kung ang uban gipanalaginan, ikaw wala pa. Ayaw ka jealous, ayaw ka selos. Panguban, nindot na kaayo ang naabot sa ilang kinabuhi, pero ikaw naapag hapon diha. Kay moabot na yun ang panahon na ipasinati sa Ginoo ang ilang na sinati kung ikaw padayon na matinud-anon ngadto kaniya. Amen? So get excited, excited ka nga I am the next to be blessed by God. Kaya ako ang sitwasyon karon temporary na ni. Bisan pag-unsay mong tanaw sa imong sitwasyon karon temporary na yun ang tanan kung mangayo ka sa Ginoo. Mutuo ba ta? Na bisan pag naglisod ta karon na agyoy kahayahayan inigabot sa umo. Si NL, let me have this testimony. Lisod magpa-eskwela o college sa medical, pero si Duna nakahuman man. Tungod kay ang pabor ipadayag sa Ginoo sa mga tao nga malaumon diha kaniya. Amen? Praise God. And another thing atong buhaton while maghulata, find beauty in the present moment. Tanaw nato ang mga nindot nga mga butang na nahitabo sa imong kinabuhi, present time. Ayaw pag-focus sa wala. Amen. Hello, are you listening? Ayaw pag-focus sa wala, pag-focus
Amen. Learn to appreciate and be grateful sa Ginoo sa mga butang na imong nasinatay karon. Be thankful unto the Lord sa little thing na naan nimo. Amen. Praise God. This is what happened to me. Basta, mainitan akong likod. Okay? So let us be contented. Makontento ta. Then the third one is, we're going to trust in the process. Musalig ta sa mga proseso pamaagi sa Ginoo. That waiting is the natural part of our lives. Amen. Ang paghulat, natural na ni siya nga parte sa atong kinabuhi. Like aning mga bata na naa din eh. Dili man pwede nga pugso nato nga mandagko ni sila. Dili nato mapugos ang ilang mental capability as well as their physical capability. Doon kinaalagay tayo na madako sila. That is why we are going to trust in the process of the Lord sa atong kinabuhi. Kung dili nato kapugos ang atong maturity in the Lord. It takes time, it takes experience. Amen. Ang atong growth in the Lord na kinahanglan na kasinatian, na kinahanglan na siya time. So dili ka magpugos, libisan kinsa, ayaw pugsa imong bana, ayaw pugsa imong asawa, ayaw pugsa imong anak nga mo grow na na in the Lord, kinahanglan time nga magtubo sila. Nasabtan. So kung mukabalot ka, mugamit sa value of waiting, less ang pressure, less ang stress, less ang comparison. Doon kaya nakabalo ka kung kanusa ang Diyos, pwede mamuhat na kanimo. Tuha? Learn to value that time of the Lord. Trust in the process. Trust sa Ginoo. Nga mahitabo yun ang mga butang ngayong gilauman, nganha sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, sa future, ngayong gidamgo, kauban ang Ginoo. Amen? So that is why at this moment of time, always be excited in serving the Lord. Mumanay atong mahimo, samtang maghulat ka sa unahan igsoon, padayon ta na excited na mamuhat diha sa Ginoo. Ang anak o Kristohanon nga excited na mamuhat diha sa Ginoo, dili nakapuyan og simba ngadto kaniya. Dili nakapuyan og alagad ngadto sa Dios tungod kay kalipay niya nga maghulat diha sa Ginoo. Amen. Are you willing to wait the Lord? So kalma lang ta. Amen? Kalma lang ta. Kay maghulat man ta sa Ginoo. Now we have these two conclusive story from the Bible. Now we're in ato aning foundational text in the book of Genesis chapter 37 to 50. This is all about the story of Joseph. It's a long story. Sa life ni Joseph and so on. But ato lang ng kuhaan o gamay o importansya ni kabuntagon. Now this kind of story is about betrayal. Ang story ni Joseph in Genesis chapter 7 to chapter 30. Taas no? It's about betrayal, hardship, waiting, and triumph. Muna ang life ni Joseph. Now Joseph was the firstborn of Jacob. Dito sa iyahang loving wife na si Rachel. Tungkay si Jacob naaman siya two wives, si Leah and si Rachel. Now si Rachel, yahaning firstborn, kani si Joseph. Amen. And because tungkol kay special si Joseph nato kaniya, si Joseph adunay special favor. And because of that special favor, gikan silang amahan ngadto kan Joseph ang iyang mga igsoon na konsum sa kasuya. Amen. Now, turn to take a look with this.
Kung panananginan day kas Ginoo, nagyoy masuya. Amen. Kung panananginan day ta, makabaton day tagpabor sa atong amahan, naay masuya. So this 11 brothers, suya kay sila ni Joseph. And because of the envy, okay, nagplot sila at first nilang patyon. Ilang gihulog dito sa tabay si Joseph. Nagplano din sila ng ilang patyon. Pero nainingon na isa. Di lang nato patyon. Ato lang yung ibaligya. So tinoon, wala nila gipatay, ilahang gibaligya si Joseph. Nahimo siyang primero, yan ilang gibaligya ngadto sa Midianites, and the Midianites gibaligya na po si Joseph ngadto sa Egypt. O di ba? Imagine na daw na ibaligya ka sa Igsoon. Di manasakit kayo, may betray kasi mo mga Igsoon. Pero tanawa ang process Igsoon na. Balikan na to. Na-invade sa iyaha, patyon na siya, pero gibaligyan siya nato sa Midianites. Pagkahuman, gusto na po na makakuha kagdako ang nakapalit nato kaniya. Gibaligyan siya nato kang Potiphar nato sa Ehipto. O dito sa Ehipto, Igsoon, nahimong servant na unta si Joseph ni Potiphar, nahimo siyang successful. Kay kugihan man kaayo si Joseph. Kung sugoon siya sa iyang pagkaservant, tarungon gina niya silhig, tarungon trapo, importante na gina yung akong tarungon na akong trabaho. Kaya pag sa diha nagmatinud-anon si Joseph, na-promote siya. Nahimo siyang sinaligan. Karon wala pa nahuman ang istorya ni Joseph. Sa dihang na sinaligan na siya dito sa panimalay ni Potiphar, kaya ambungan malagi ni si Joseph, gwapo man ni si Joseph, na ibog niya ang asawa ni Potiphar. O tungkol kay wala man ni give-in si Joseph, ningon na yun ang asawa ni Potiphar, naging-rape siya. O tungkol ni Ana, na accusation, na priso na po si Joseph. O dito sa prisuhan, dugay kayo ang proseso sa iyang kinabuhi dito. O dito sa prisuhan, na-remember niya tanan niyang kasakit, tanan niyang nagian, na-remember niya ang mga butang naghihimo sa iyang mga igsoon ngadto kaniya. And it was a long time na dito siya ilalon sa prisuhan. Pero kay ang Diyos, ano na may plano sa kinabuhi ni Joseph Igsoon, gitagaan siya katakos to interpret dreams. O tungod ni Ana nga katakos, nakahimo siya pag-interpret sa danggon ni Paraon. O tungod ni Ana, nakagawa siya sa prisuhan. Nahimo na usab siya nga sinaligan. And to make the long story short, niabot ang famine sa tibuok Ehipto, including sa Kanaan, o ang taga-Kanaan, including his family, niadto sa Egypt tuwag kay ilang nadugan. It's because of Joseph's wisdom na gihatag sa Ginoo, nakapreserve sila daghang pagkaon. Without knowing, without the knowledge of his brothers, na si Joseph di ito, nangayo sila o pagkaon. And then, samtang nagkita sila igsoon, this is the first word na gibuhian ni Joseph ngadto sa iyang mga igsoon. Now, try to open your Bible in the book of Genesis chapter 45, verse 8. Let's read this verse. Busa, dili kamo ang nagpadala kanako ngadhi, kundi ang Diyos. His brothers were very sorry. Grabe ang ilahang. Ang ilahang bitaw.
pagbasol. Grabe ilang pagbasol, nganong ilang nabaligya, ang ilang igsuon, dahil nagkita sila kadakong buhi. O ikaw to si Joseph, unsa kay mong buhaton, makita ni mo mga igsuon na nagbaligya ni mo. Sa tawhanon, ikaw sa unsa mong buhaton sa mga igsuon. Dako na kay kagranggo, gobernador na ka sa Egypto. Unsa buhaton ni mo sa mga igsuon? Pantuson siguro nimo. But look at this man of God. Tanawa ning tao nga nahigugmaw gadunay palabot ngadto sa Dios. Busa dili kamo ang nagpadala kanako diri sa Egypto. Hello. It was not you who sent me here. It's God. Tungod kay ingon ani di ay ang timetable sa Ginoo igsoon taas kay. Ayang proseso sa kaluwasan, ayang proseso sa kadaugan, ayang proseso sa breakthrough ngadto sa unahan taas kayo. Daghang masakripisyo, daghang kinabuhi nga pwede nga mag-sacrifice tungod sa plano sa Diyos. Pero si Joseph understood. Munang ningon siya, don't worry. It's because I understood the ways of God. It was not you who brought me here, it's God. Sa imong sitwasyon, kung adunay tao nga nagpasakit nimo, kung adunay tao nga nibitray nga nakanimo, kung adunay tao nga nibiyan nga nakanimo, ignore nimo ang mga tao nga pwede nagpasakit nga nakanimo. Dili ka mo. Mo i-process sa Ginoo kung dili ako. Amen. Kay muna ang proseso sa Dios, dili masaktan at the moment, masaktan na nimo sa panahon sa kadaugan. Amen. Another verse na gibuhian ni Joseph ngadto sa iyang igsoon. In Genesis chapter 50 verse 20. Memorize this one. Ingon siya din eh. Ang dautan ninyong laraw batok kanako, gihimo sa Dios, nga kaayuhan aron maluwas ang kinabuhi sa daghang tao sama sa nahitabo karon. In English. Nice kani siya sa English. Tanaw na ba sa English? Basit sa'yo ni memorize. You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Ang intensyon ninyo, mga pagsakit ka na ako, pagpatay ka na ako, pag-harm ka na ako, but God intended it for good. Adunay kalistanan nga lisod kayong ninyong agian, but God intended it for good. It's God's intention for us to understand nga nakalagay timetable ang Ginoo sa tanan. What you have been through is part of your journey. What you have been through is part of who you are right now in the Lord. Ayaw to'y kasakit. Learn from it. Tungkol ka na ay katuyuan ang Diyos. And the last verse, it's too early pa. In the book of Luke, chapter 1, verse 26. This is the time sa diha nga si Ginoong Jesus ipakatao sa kalibutan. Tanawa ang timing, the timing of Elizabeth's pregnancy to the birth of Jesus. Hawa ha? Di rin ni mo makitaan na ang Diyos na plano sa matag-usan nato kakinabuhi o kung kanusa niya ipahitabo ang iyang mga plano na di gitakbot. Now in verse 20, Luke chapter 1 verse 26. Sa unong na kabulan ang gisabak ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel na si Gabriel ngadto sa kalungsod sa Galilea ng ngandag Nazareth. Next, ang mensahe
nag Maria. Kas lunon siya ngadto sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Haring David. Now this is the time, the fulfillment of the prophecy na maabot na ang Savior. Ang gihulat ani si Jose na mao ang kaliwat ni David, the father of Joseph. I mean the father of Jesus. So now, tanawa igsoon. Unong kabulan ang tiyan ni Elizabeth. Dayon naabot ang anghel nagmensahe ngadto kang Maria. Now try to think about it. Kasi ni silang duha, si Elizabeth o si Maria. Pero ngano man, let's go to verse 36. 36 ba siya? Okay, 36. Hinumdumi ang imong paryente nga si Elizabeth. Giingon nga dili na siya makaanak. Apan karon unong nakabulan ang iyang pagsaba, bisag tigulang na siya. Si Elizabeth, dili day siya barren. Amen. Dili siya barren. Dili tungod kay dili siya makaanak, wala siya tagay-anak sa Ginoo. It happened nga ang Dios adunay katuyuan nilang duha. Gipahulat pa gyud si Elizabeth nga moabot siya 80 years old according to the theologians, according to the Bible scholar. Si Elizabeth 80 years old, si Zacarias 90 years old, hantod sila mga anak para maghulat ni Ginoong Hesus. Kinsa may gihulat ani? Si John the Baptist na maoy nagsyagit-syagit, prepare the way for the coming of the Savior. Dito sa kawanangan, dito sa kanang wilderness, nagsyagit-syagit ang anak ni Elizabeth o na Zacarias na si John the Baptist. Pero tanawa, unsa kalayong igsoon. Nga mga but pa sa ilang katigulangon na ihatag ang ilang ipangayo ngadto sa Ginoo. To think nga si Zacarias o ana siya nagtuo mahitabuto, and when the angel appeared unto him, ngayon siya nga, ako makaanak pa. And because of his unbelief, naamang pagid siya, hangtod na nanganak si Elizabeth, ayaw siya makaistorya. But going back to the connection, tanawa ang time frame sa Ginoo igsoon na maghulat lang, mapulfill ang iyang katuyuan, taas kaayo. Amen? Taas kayo o lisod ni mong sabton. But the timing is significant because it can demonstrate God's power. The timing is so significant sa atong kinabuhi tungod kay ang timing sa Ginoo diha niya mademonstra ang iyang gahom. Nga bisan sa mga imposible makita po. Are you not glad with that word? Na pwede kita manghulat kay ang Diyos adunay sakto nga panahon sa tanan atong gihulat. Amen? Praise God. God has His own time. Ang Diyos aduna siya kaugalingon niya na time. Ang Diyos aduna siya kaugalingon niya na timeline. Ang ato ra yung mahimoy soon, maura yun ang pagkulat. Amen. Are you willing to wait? Willing ba kang mag-wait sa Ginoo? Willing ba kang magpa-process sa Ginoo? Ang mga sakit, ang mga betrayal, ang mga painful na paghitabo, ang sakit sa atong lawas, kung unsa pa man ang lisod, it's part of the timeline of the Lord. Shall we close our eyes? Thank you, Jesus. Hallelujah. Father, we thank you for your word this morning, O God. Imo kami itudluan, Ginoo, na makasabot, Lord, sa imo mga pamaagi na rin ka namang Ginoo. Na imuhang katuyuan, Lord, na maglangan-langan ka usahay, Ginoo. Kaya gusto ka nga ma-develop ang among kinaiyahan, ang among preparedness, O God,
Sa panahon ngayon mo nang ipadaya, Ginoo, ang mga butang, ang mga desire sa among kinabuhi. Bisan pa man, Lord, samtang kami naghulat ni Ginoong Jesus for the second coming of Jesus Christ. We thank you, Father, for allowing us today to remember these words and to understand these words, O God, na dili kami mag-board, Ginoo, dili kami ma-frustrate, Lord, sa paghulat ni Ginoong Jesus. As your sons and daughters, O God, niya kami, Ginoo, nining kabuntagon, Lord. We are willing to wait, O God, no matter what the cost, O God. Bisan pag masakitan ni Ginoo, bisan pag ma-reject ni Lord, bisan pa man, Ginoo, ma-frustrate ni sa mga butang, usahay. But Lord, diligid mi, Ginoo, muunda, magulat ng hakanin. Because you said in your word, those who wait upon the Lord shall renew their strength. We shall walk and not be weary. We shall fly and not be faint. So we thank you, Lord God. Ang bisan unsa mong buhaton, Lord. Maglangoy man kami, Ginoo, maglakaw man kami, Ginoo. Dili kami katuyan, Lord, na magulat ng hangganin. We thank you, Lord, for the process sa among kinabuhi. Among family, Lord, gina-process pa, Ginoo. Among makinayahan, Lord, imo pang gina-process, Ginoo. But thank you, Lord, na kami nakasabot, Ginoo. Hinay-hinay, Lord, kami ubiya diha sa sala, Ginoo. Mga sala nga imuhang ikalibutan na mahal. Mga sala, Lord, na dili maayo diha sa imong atubangan. Salamat na mahal na padayon ka nga mga hinlo ka na mo to the power of your word. And as we wait, diha sa imong pagbalik, Ginoong Jesus, we are willing also, God, to undergo the process. I-process ni Ginoo. Tabangin ni Lord na ma-overcome na mo, Ginoo, ang tanang proseso sa among kinabuhi. We are entrusting everything unto you, Lord, because we submit our lives unto you, Lord. Tinudanay, Ginoo, ang pagigugma ng anak kanimo. Tinudanay usab ang pagsabitan ng anak kanimo. Bisan unsa kasakit, Lord, bisan unsa kalisod, bisan unsa kapait, Ginoo, ang mga gian. Just like the life of Joseph. Niyagi siya betrayal, niyagi siya hatred, daghang nasuya niya, daghang nabutang-butang at kaniya. Pero Lord, ang kadaugan, imong giandang at your time table, O God. So Father, this morning, this word, mahatag i-process namin sa among spirit, O God. Na kami, Lord, kabalo, Ginoo, magulat, nganha sa imong kaugaton, sa imong panahon. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Should we give a clap of praise unto our living God? Ang lahat kay Pastor. Good morning. Nandindot kaya ang bulong sa Ginoo, no? While waiting, sa akong buhatan na, while waiting, magsata sa itong pinabuhi. While waiting, makapaabot pa ba katagras sa itong Ginoo? Amen? So, tayo verse dali, sa Lucas chapter 6 verse 38. Paghatag kamo sa inyong isikataw kung kamo hatagan. Madawat ninyo ang hustong takos ug sobra pagganit nga mag-awas kini. Ang sudlanan nga inyong gamiton alang sa uban, mausab ang gamiton alang sa inyo. Amen. Amen. Hallelujah. In the waiting, you get the glory.
worship. Hallelujah. Mula sa tanong mo, kasi ko bakit ay kami mo maubos ang nahulan at bawon mo, kasi ko nag-auhaw sa presensya mo, nasulayan na ang ganap. Malahit na yun, nasirapian ng Espiritu. Ikaw kung saan, sa kinabuhi mo, ikaw nagawa. Ang Espiritu, ikaw lang, ang salita, pagkatak ng Satanas. Sa kinabuhi mo, lumago. Nakuman ka na ko, makita ko sa katuyuan mo, presensya ko. Ang kalibay mo, ang Espiritu mo, ikaw lang. Ang saligan, pagkatan ng Satanas. Ang Espiritu, ikaw ang kung saan, sa kinabuhi ko, ikaw nagkaroon. Walang Espiritu, ikaw lang. Ang salita, pagkatak ng Satanas. Ang salita, pagkatak ng Satanas. Ang
pagkatalan sa tanan. Among saligan, pagkatalan sa tanan. Among saligan, pagkatalan sa Hindi person, ang punta sa Tangkay Sinaway. Sulayan na ang tanan. Paglabaw kayo ng presensya sa Ginoo. God has its own timing sa tuwang kinabuhi. Amen pa ba? Amen? Let's pray, Father, we thank you for your blessings. You are the source of our blessings, Ginoo. Source of our income, Lord God. We thank you for being our provider, Bless these tithes and offering that we give sa mga tao na nakahatag, Lord God. We bless your holy name, We declare and we give you glory, Lord God, sa kanang ikapulong mga halag, Salamat, Amahan, sa pagpanalangin, sa pagsuglay, Imuhang itangta mga devour, Lord God, inyong malangkuson sa inyong mga katauhan, mga devour upon Lord. Blessings, will gonna flow sa ilang finances, Lord God. Sa ilang kinabuhi, Kanang asipito sa panalangin mo, abot na kanila in the name of Jesus. We give you praise, glory, and honor in Jesus' name. Amen. Ano po sa tamang eksunan? A free announcement. Okay, so next Sunday, katong willing, katong mga naka-process na sa life class and encounter, atong i-resume ang atuang School of Leaders. I believe that each one of us are leaders. Amen pa ba? And that is why na ako'y ginatanaw nga kung wala tayo himuon every Sunday kanang sa tuwang mga training, mulabay lang ang panahon nga wala tayo gihimo, pero we will do something for God and equipping our saints, equipping our spiritual matters of the So that is why, if you are willing to continue the process, I will not force you to do that. But if you are willing, if the Holy Spirit reminds you or convicts you nga, mapil ko nga process. So ato nang buhaton, after sa church, dirita, magbalon lang tao, katong dukol, pidrang uli, dahil nubalik kayo ta mga 12:30. Aron, makasugod ta sa tuang life SOL, and then, pag-uman sa tuang SOL, for 1 hour, siguraduon lang yun ato, mahuman ang 1 hour. If possible, dili lang maabot og 1 hour para lang natay gihimo para sa tuang process sa training. Amen? Pastor, di ko kapila na. Ayaw ikundin mo pagalingon. Di ka kapil karon. Again, si Elizabeth ng anak sa insaktong oras na gitakda sa Ginoo para sa iyang kinapuli. Amen pa ba? Pero kung gikanbe ka sa Ginoo, always remember this, pag itawag ka sa Ginoo, niya mulikay ka niya, na ayoy kulang sa iyong kasing-kasing. Pero kung itawag ka sa Ginoo, hindi ka mo apila na. And then, next na po, padulong na po ta sa, i-open na po na ito ang live class sa next nga kuwan. At ato nang i-arrange ang tanan, ang importante na atay gihimo para sa Ginoo. Amen ba ba? Dili ka, if dili pa ka maka-appeal anang